So, brothers and sisters, tingin po kayo sa maganda na namin ito. At ang mensahe ng Panginoon, brothers and sisters, na po ako mangaral, nakikinig po ba kayo? Our message for tonight was entitled, ito pang tingin sa harap, the significance of Simeon and Anna in our lives. Sabihin natin, the significance of Simeon and Anna in our lives. So to speak sa madaling sabi, kung sasali natin rin sabihin sa sarili natin, ang kahalagahan ni na Simeon at Anna sa ating buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, gusto mo bang marinig? Gusto mo bang maunawaan? Hindi ba kayo? Gusto mo bang? Ano gusto mo? Yan, siyempre gusto mo bang malaman? Diba? Ang kahalagahan ni na Simeon at Anna sa ating buhay. Sino gusto? Kanina pinag-delay-delayan ko po ito, dito ng tingin sa harap. Sabi ko, hindi naman natin sila kamag-anak. Hindi naman natin sila kaano-ano. Hindi nga natin sila kapitbahay. Pero when it comes to spirituality, there is something na tinuturo sa atin ng mga tao dito sa panguhan ni Simeon and Anna. Alam niyo mga kapatid ko minamahal, madalas sa mensahe ito ang laging binigyan natin ng focus, which di naman talaga yung center si Jesus. Pero dito yung mga tao ng brothers and sisters, may kapasite na iniiwan sa atin na tinutulungan. Sabi ko sa inyo kami, kaya para may mangyari sa buhay mo, makinig ka. So tandaan natin yung salitang letter P, sabi natin P, F, and C. So brothers and sisters, dito tingin sa harap at ang pinangangalan na. Sa ating pagkapatuloy, it says like this, Simeon and Anna are biblical figures mentioned in the Gospel of Luke, both recognized as devout and faithful Jews who eagerly awaited the Messiah and were divinely guided to recognize Jesus as the promised Savior. When Mary and Joseph brought him to the temple to be presented by God. Ano ibig sabihin? Si Simeon, sabi natin si Simeon at Anna, wala naman po, ay mga taong biblikal na binanggit sa Ebanghelyo sa ating tinuran ayon kay San Lucas. Parehong kinikilala bilang mga tapat. Gusto ko rin sabihin yun. Sabi natin, sila kinikilala bilang mga matapat. Bilang matapat at matuwid. Ano po ba? Matapat at matuwid na Hudyo na sabik na naghihintay sa paghihintay sa Mesiyas. Amen. Sabi nga ito, at pinangalan ng Diyos upang kilalanin si Jesus bilang ang ipinangakong tagapagligtas, the promised Messiah. Nandalhin siya ni na Maria at Jose sa templo upang kumara sa Diyos. It talks about the presentation of Jesus. Are you listening? Kahit kanina, nagdinilay ako dyan, nakalimutan ko na yung writer na yun, yung dedication. Hindi ko ba kayo? Alam niyo kasi sa Israel, baka pa kinakalaga na sa Diyos. At yun yung napakalaga. Minsan nga, yung iba nga, makapatid ko lang yung panganay ko. Kaya alam niyo po ang pangalan ko panganay is I see John Ed. Kaya po siya John Ed, yung John, kinuha kay Apostle John. Nasa temple lang siya ng nanay niya, lagi yung pinipayoga niya. Kaya ngayon, yung anak ko na yun, brothers and sisters, ang trabaho na, magawa nyo, bahay na, eskwela, at saka Bible, pakikinig na magtulog. At silang lahat ay nanghilig. Pwede ko kayo malakpak. Amen? And including that, Simeon and Anna teach us several spiritual lessons. They teach us to keep on praying. They teach us to have faith in God, to have faith that God's timing is not our timing. Kaya natin yan, pero babalik tayo mamaya. Sabi ko sa iyo katabi, nakikinig ka. Sino pong nakikinig? Kung walang pakto yung mga tulog. Ito naman yan, susumayin mo siya. Nakikinig pa rin kasi wala namang mapalak na matulog. Ulit, malakpak po yung matulog. Yung natutula rin kayo. Now let's talk about Simeon. Sabi natin Simeon. Ang sabi nito, verse 6, sa Luke chapter 2, verse 45, describes Simeon as a righteous
and devout man in Jerusalem who was waiting for the Messiah. Si Simeon, mga kapatid na naman, isang lalaki, ang sabi ko, no? Isang lalaki ng pangalan ni Simeon versus Jesus, ito yung paglalarawan sa kanya. Si Simeon ay nilalarawan, siyempre, di ba? Kaya nga Simeon, hindi naman, di ba? Ikinig ba kayo? Kasi zero, di ba, Simeon, pero ikinig ba kayo? Simeon, lalaki talaga pa. Isang lalaki ng pangalan ay Simeon. Siya daw po ay, sabi ito, siya, so to speak, siya ay lalaki matuwid. At mga Diyos, sabihin sa katabi mo, parang ikaw. Sana all. Yan po si Simeon. Let's go to Ana. Sino si Ana? Si Aida o si Ana o si Bete ba yun? Sino ba si... Meron ba rin yung pangalan Ana? Ana Buong Cavite, Ana Buong Batangas. Si Ana, sabi rito, Ana was a prophetess who lived in the temple, worshiping day and night with prayer and fasting. Si Ana po ay isang prophetisa, brothers and sisters, na nakatira sa temple. Laging pupuli, sumasamba sa Diyos sa harapan ko. And mind you, 84 years old na po siya, pero siya po laging nagpa-fasting. At hindi katulad natin ang fasting. Now, ang tanong, brothers and sisters, ang tanong, nandiyan pa po ba kayo? Salamat po. Ang tanong, brothers and sisters, nakikinig pa po ba kayo? Yan. So ito lang tunay na tanong, brothers and sisters, no? Na kung saan related sa ating message. The question is this: what is the significance of Simeon and Anna in our lives? Ano nga ba yung kinalaman ng mamang ito, ng aling ito sa buhay natin? Ano yung kahalagaan nila sa buhay natin, brothers and sisters? Ano po yung kanilang itinuturo? Tatlong bagay po ito na nais kong impart sa inyo ngayong gabi ito as you are listening. Number one, the significance of Simeon and Anna is this. Their significance in our lives, yung kahalagaan nila sa buhay natin is this. Number one, they teach us to keep praying. Ano? Mahalaga hindi. Si Simeon at si Ana ay nagtuturo sa atin. Tinuturuan tayo na patuloy at patuloy na manalangin. Sabihin sa inyo katabi, kapatid, patuloy kang manalangin. Amen. Hindi yung kapag-cancel prayer ka na, wala ka sa templo, wala ka sa bahay kasi sobrang dito. Alam niyo, maniwala kayo sa hindi, kahit madalas tayo nagsasakripisyo sa gawain ng Panginoon, kitang-kita ng puso natin. At kapag hindi tayo bumiti, brothers and sisters, sa dinadanas natin, sa damang mga problema, challenges at pagsubok, may kapalit din ang ginawa. Gusto taman, sisigil din ang mga at walang sugat ng ganyan. And I quote Ephesians chapter 6 verse 18 sa New International Version. Ano sabi dyan? And pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayer. In other translation, sabi ko keep on praying in the Spirit. Ang gusto ko kong tandaan ninyo ay yung salitang palaging manalangin. O at manalangin kayo lahat. Hindi ba kayo? Amen po ba? So yung napakahalaga dito, sabi rito, at manalangin kayong lahat, sabi sa ASND, sabi natin ASND, which simply means ang salita ng Diyos. At manalangin kayo sa lahat ng oras, sa tulong ng banal na Espiritu. Keep on praying in the Spirit, brothers and sisters. Amen. Bawat araw, bawat oras, tayo ay mag-pray. Sapagkat hindi niyo po maalam, sa pamagitan ng panalangin, dyan tayo uhugot ng lakas. Amen po ba? Kaya nga, di ba, kung papalitan natin yung aming hindi ako magsasawang manalangin. Di ba? Di ba dapat kayo, kung di ka nagsasawa magpuli sa baba, dapat din sa pananalangin din. Now, brothers and sisters, sa Luke chapter 18, verse 1 to 8, nakikita natin dyan the story. The story about the widow and the wicked judge. Sabi natin, the widow and the wicked judge. Diyan po inilalarawan yung dalawang pagkatao. Yun po, brothers and sisters, babaeng bao. Hindi po ba kayo? Sa other term, yung ibig sabihin ng babaeng bao, babaeng byuda, brothers and sisters.
Amen po ba? At yun po, sinasabi dito, masamang hukom. Yung babaeng byuda at masamang hukom. Now, tingnan natin, ano ba yung tinuturo talaga ng gospel ng gospel na ito? Sa Luke chapter 18, verse 1 to 8. Nakikita natin, brothers and sisters, na ang sabi dito, mga kapatid na mahal, the gospel teaches us the importance of persistence in prayer and never give up. Amen po ba? Kaya dito sa verse 1, and I quote, at sinalita niya sa kanila, meaning ni Jesus, ang isang talinghaga na siya'y dapat, hindi ko kayo na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga nabay-bay. Kasi alam niyo, brothers and sisters, sa buhay natin, madalas, pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, ayaw na natin. Madalas tayo mga tao, we are easily to give up. Tagal-tagal ko na nag-pray, hindi naman dumarating, hindi na ako mag-iisip. Sino tinakot mo? Ang nila mo? Diba? Kapag tayo po ay hindi pumupunta sa Diyos, sa gawain ng Diyos, hindi ang Diyos ang nawawalan, kundi tayo. Sabihin sa'yo, katabi, tandaan mo yun. Kung ikaw ay medyo maedad na rin, at hindi pa, tandaan pa rin natin. Sabi mo, wag mo kakalimutin. Ha? Ayun. Diba? Inan po ba? So, brothers and sisters, both Simeon and Anna were described as devout individuals who spent significant time in prayer and reflection at the temple. Grabe. Parehong nilalarawan sila Simeon at Anna bilang mga deboto. Sabi natin, mga deboto. Hindi po mga debote. Anong gusto niya? Deboto, debote? Hindi po pwede yung deboto ka, paglalas mo, debote ka. Amen? Sila talaga, yung practice nila, constant. Tuloy. Kaya tayo dapat, pag nasa Panginoon tayo, kung nagpapakabuti tayo, hindi dapat, brothers and sisters, may patlan. Dapat tuloy. Parang palagpak na dapat tuloy. Dapat malakas. Dapat may ilan. Yun diba? Gumugol sila ng mahabang oras sa panlalangin na pagdililan sa templo. Nakikinig mo ba kayo? Kaysa magmarites ka, kaysa maglakwat ka, kung saan ka magpupunta, amin mo ba? Saan mo dinadala ng paa mo, doon ka na lang sa gawa ng Diyos. At siya yun, masasabi mo, kay God, super blessed, happy and prosperous. Amen? The story exemplifies the importance of constant prayer. So, ang lang kwento ay papakita ng kahalagahan ng palagi pananalangin. Amen po ba? Alam niyo, brothers and sisters, depende yun sa iyo. Kung ikaw, brothers and sisters, alin ka sa mahabang pananalangin, gawin mo. Kung ikaw, panalangin mo naman, simple, di ba? Nasa iyo. Feel free to do so. Ang mahalaga dito, ang sabi, laging mananalangin. Hindi yung kapag kami problema na, sabihin sa iyo, katabi-katabi. Kamusta lang naman? Nagbibray mo ba tayo? O pag naalala ka? O pag may babayaran? Amen? So yun po yung brothers and sisters. Let's go to the next. They teach us what, brothers and sisters? Ang ikahalaga nila, number 2, they teach us to have faith in God. Sabihin mo, grabe. Sabihin mo ba, power. Amen? Tinuturuan nila tayo na magtiwala sa Diyos. Sabihin sa iyo mga tabi, magtiwala ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi natutulog. 24 oras, siya po ay patuloy makalibong beses na tumulong kayo sa atin. Huwag mo sana akalain, natutulog ba ang Diyos? Di ba? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, ikaw minsan natutulog ka eh, kikita kita. Diba? Pero si Lord hindi natutulog. Lagi siyang gising, round the clock. Amen? Kaya magtiwala ka sa Kanya. Hindi man dumarating ngayon, Brother Junior, panibagong sasakyan, brand new. Amin po ba? Na iniintay mo. Magtiwala ka pa rin. At kung dalaga pa, medyo lumampas ka na sa kalendaryo, amin po ba? Pero may tiwala ka pa rin sa Diyos. Paghawakan mo yun. Never give up. Sapagkat may kasabihan, amin po ba? Susuko, pero hindi susuko. May kasabihan, ang umaayaw ay? Alam ko, umaalis na yun.
ang maayaw hindi nagwawagi, ngunit yung hindi maayaw. Champion, yun ang pagpapala. Kaya sabihin sa inyo na kami nga kapatid, ito po ang sinasabi sa iyo, bless ka na, talagang bless ka na, super duper bless ka na. Kita, para natin sa Batas. Sisingal at sa kanan, tinutunan tayo matiwala sa Diyos. Ipinapakita ang matibay na pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos kahit na matagal na naghihintay sa pagkakao nito. Dahil inialay nilang kanilang buhay sa paghintay sa pagdating ng Mesiyas. At kinilala si Jesus bilang ang ipinangakong tagapagligtas. Kaya nga napakita niya sa templo, di ba? Nagpakita, mga programa, kung titignan natin, ang kanilang gesture ay nagpapakita ng kahalagahan. Amen? Ng patuloy na pananampalataya at pagiging maingat. Pagiging tapat sa Diyos. Dapat ganoon tayo, hindi tayo nag-waver. Dapat, brothers and sisters, yung ating pananampalataya, hindi yung parang waver. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. At hindi parang yung dati, she loves me, lang. Tapos pag natira, diba? Yun, hindi ko ganun lang. Kaya sinasabi ng Bible, without faith, it is impossible to please. Hindi ka nalulog din ang Diyos ang pananampalataya. Kaya dito, ko, Romans chapter 4, verse 18, tingin po kayo sa akin. And before that, sabi ito, no, Abraham, again so, believed in hope. Meaning to say that even when it seemed impossible, based on the states and circumstances, kasi sa kanyang kalagayan, sa kaganapan sa paligid niya, napaka-imposible na mangyari. Hindi mo ba na magkanak na siya? Pero still held on to faith. Tinangawagan niya pa rin sa sumampalataya sa pangako ng Diyos. Trusting that it would become. Diba? Ando pa rin kanyang paniniwala kasi tinangako ng Diyos, ikaw ay magiging ama. Nagsaling lahit, hindi po ba kayo? Magiging ama ng lahat ng bansa. Tinangawagan niya po. Ano po ba? Kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siya, magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging sindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Kaya hindi natatandaan, di ba naalala, minsan isang araw, pinalabas siya ng Panginoon, tingnan mo Abraham. Yung mga bituin sa langit. Yung mga buhangin sa dalawasigan, mabibilang mo. Tingnan mo mga kasindami ang langit. Kaya sila, si Simeon at si Hannah ay nagtuturo sa atin ng una, brothers and sisters, nagsulat mo kayo, salamat ulit. No? Sila nagtuturo sa atin ang patuloy na manalangin. Sabihin sa kami mo, patuloy kang manalangin. Pangalawa, patuloy kang magtiwala sa Diyos. Amen? Tuloy. And thirdly, brothers and sisters, they teach us God's timing is not our timing. Ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin. Pansit tayo. Amen? Ang ibig sabihin, tinuturuan nila tayo na ang tiyempo ng Diyos ay hindi natin tiyempo. Di ba, minsan may mga sa akin, kung bira ka, wala ka naman sa tiyempo eh. Amen? Iba yung tiyempo natin, iba yung tiyempo ng Diyos. Higay mo ba kayo? Kaya huwag tayo magmamadali. Lord, gusto ko na. Di ba? Hindi pa nga panahon, wala pa nga sa church. Nakikinig ko ba kayo? Parang ikakasal, tingin sa akin. Parang ikakasal, di ba sabi ni Jesus? Alam niyo may kasalan, magpapasting ka. Tama po ba yun? Nasa lugar ba yun? Nasa check po ba yun? Wala. Amen po ba? Katulad ng lipawa. Si brother. Amen? Si brother Robert kumakaskas. Amen po ba? Nauna na yung kaskas niya, dapat sabay. Inaw na yung kaskas niya, tapos kumakanta na, di ba? Kaya ko ba kayo? So, dapat nasa check mo, di ba? At tulad ng kanta, di ba? Dapat, kung sinabi nasa check mo, nasa tono rin, di ba? Kailangan naman kanta, dapat ang kanta, El Shaddai. Ang kanta, El Shaddai! El Shaddai! Hello. Parang dapat binibulit sa El Shaddai. Sabihin mo sa katabi mo, God's timing is not your timing. Kaya mag-pray ka. Sa panahon na itinakda ng Diyos. Di ba sinasabi ng Bible yan, Isaiah, stand correctly, di ba? I, the Lord, will make it happen if it is the right time. Amen po ba? Sabi nga,
Brothers and sisters, nakikinig ba kayo? Amen? Diba? Meron tinatawag na God's perfect table, God's perfect timetable. Amen? And I go sa Isaiah 55 verse 8 and 9, nakikinig ko mo kayo. It says like this, sa New International Version. Basa. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa English Tagalog translation, sa ganito natin siya ilagay. Sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi din yung mga pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga isip. God's timing is not your timing. Nakikinig mo ba kayo? Amen? Ibig sabihin yung pamamaraan ng Diyos ay iba sa pamamaraan natin. May mga bagay na gusto na tayong pangyarihin, pero hindi pa po panahon. Nakikinig mo ba kayo? Tingnan mo ba? Kasi katulad ng isang bagay, di ba? Pagka ang isang bagay, halimbawa, prutas, hinog sa pilit, hindi masarap. Amen? Halimbawa, kapag ang pag-ibig, pinili, hindi rin masarap. Ang maganda talaga, sabi nga, ba? Yung taga sa bawat. Katulad ako, bago ko nag-preach, brothers and sisters, tiniyak ko muna sa sarili ko kung kaya ko. Kasi kung hindi, nakikinig ko ba kayo? Ganun naman yun, kailangan natin sa sarili natin. At saka pag gagamitin ka talaga ng Diyos, gagawa siya ng parang. Minsan isang araw, nung time na yun, wala pang tinatawag na THCC, ang meron na auxiliary. Yung auxiliary na tinatawag din yung mga naglalagay ng Petromax, yung mga malalaking pressure box, yung mga bakal pa natin, yeah. Kami po yun, mga nagbubuhat ng mga bangko, yung mga, di ba? Yung mga nagtawag dito, yung mga nagtutulog ng mga basura sa PCC, sa reclamation area, sa Modela, sa gawain ng Panginoon. So, dati kasi nakapulog naman, di ba? Di ba kung sila, yung mga nagbubukas ng gawain. So, kasama kami doon. May time doon po sa lugar na Mercy Sisters, diyan po sa Mandaluyong, sama po sila rin. Ano? Tayo ka na? Sabi ko, hindi ko marami. Hindi ko. Di ba? So yun yung sabi ko, hindi ko makaya, pero tingnan nyo. Dumating na minute kami. Ako nga, nagulang kayo ko, basta tumayo ako, hindi ko alam kung ano sinasabi. Pero tayo magalalan. Sa pagdating all things, God works for us. Sa dati, sabi ko pa, pag hindi ka wala kapag ID, sabi ko hindi ako preach. May mga hiningi pa tayong sa kilo, di ba? Ito ganyan. Pero talagang, di ba? Iba yung parang ng Diyos. At kung talagang parang ng Diyos, brothers and sisters, ano pwede ko? Hindi po ba? Mahalaga lang, marunong tayo maghintay sa pagkakanda ng Panginoon. Kaya si Ana, diba, si Leo, may pinagpala natin sa pagkakamayon sa mga pagkakita. Hindi po ba? Kaya ang sabi dito, no? God's timing is never off. And that God's delay is not God's denial. Amen po ba? Are you listening? Kaya sabi nito, ang timing o check ng Diyos versus sisters ay lagi tama. Amen? At ang pagkantala ng Diyos ay hindi pagtala ng Diyos. Sabi ni Jefferson Franklin, isa sa Evangelist. Amen ba? Galing mo ba kayo? Amen? Tandaan natin na sa news yung katabi, God's delay doesn't mean God's denial. Amen? Parang wala lang yan eh. Parang yan. Minsan nakakatang ka. Minsan nakakala may mga delay. Pero bottom line, at the end, brothers and sisters, nakikinig ba? Magagaling pa rin mangyari
mga bagay na gusto mong gawin. In all things, God works for you. Amen po ba? Kaya brothers and sisters, si Simeon at Ana ay may mga mahalagang tauhan na nagpapaalala sa atin na minsan, kahit kailangan natin, sabi ko, no? Si Simeon at Ana ay mga tauhan o mahalagang tauhan na nagpapaalala sa atin na minsan kailangan natin maging sabihin sa ikatabi sa buhay na kailangan din maghintay. Antay-antay din pag may time. Diba? Upang sabihin masasihan natin ang katuparan ng mga plano ng Diyos. Hashtag, in all things, God works. It doesn't mean wala kang nakikita, brothers and sisters, communication. It doesn't mean na matagal na panahon, hindi pa rin nagaganap ng nangyari. It doesn't mean hindi nagaganap ng Diyos. No. Amin mo ba? Lahat ng bagay ay nagaganap ayon po sa plano ng Diyos. Sabihin sa kayo na makikita. Amen? Sa oras nito ng kapatid, tayo kong natin ito ngayon. At nawa sa simple mensahe ng Panginoon, tayo kayo na magpapaan. Thank you, Jesus. Hindi ako magkakamali na meron dito sa atin, hindi mga taga-tapo na tayo kayo frustrate. Nadidisappoint. May mga ganun, dumapit tayo sa mundo na ayaw ko nang manalig. Ayaw ko nang mag-visualize. Kasi hindi naman dumami ang hinihingi ko. Pero hindi ko totoo yun. God is not a magician man. Sabi yan ang aklat ng bilang. Ang Diyos ay hindi katulad ng brother na pwedeng magsinungaling at nakapagsisinungaling. Ang Diyos ay totoo sa kanyang salita ng Panginoon. Kaya makawalan natin. And God said, you will heal later. And God said, and God has a word for you. Kung may salitaan Diyos sa'yo, gagaling ka. Kung may salitaan Diyos sa'yo, magtatagumpay ka, hindi na ako. Hindi ko malagyan ito. Pero gagawin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi bumabali sa kanyang sarili. Hindi sunami ng Diyos. Masakay gabi ito ng Diyos ay gagawa ng iba. Oh God, pangako ng Diyos ay tapat. Sa buhay natin, naranasan natin yan. Kung antay dyan, maraming mga tao nangako pero nangyari. 10 pangako, 10 ang napako. Trust God. Taas kong dalawang mga yung sister. Iwala na sa Diyos. Panginoon, lumalapit. Hindi ka pamilyo. Pero ang puso kong nag-iisa, pero ang aming pag-asa. Tularan natin si Simeon at Ana. Panginoon, Ang kanilang diba? sa aming dalangin, tapat Ang kayo kanilang ng tawag ng ating kapayaman. Sige na kaya Panginoon. Sigurang sa aming dalangin, tapat kailan pa man. Aking kapayaman sa Panginoon na malapit. Panginoon, lumalapit. Ating kalimawin sa iyo. Yes. Kung sa tingin mo, hindi ka hinaharap mo. Kapit na kay Lord. Tama. Kinakailangan ng kawan. Pangako Lord. Sige lang. Kahit sa buka kayo na kayo, kaya-kaya pinigyan sa pagkakas. Kahit hindi ko pinag-pinag siya ng Diyos ang lalapit sa Diyos. Feel the presence of God right now. Kapatid, God is touching
God right now. Sa'yo ang kasutang nag-iisa. Sa'yo ang aming pag-asa. Yan na natin ang pangalan. Panginoon, tubos sa ating dalangin. Pagkakailan pa man Oh, yeah. ating kapayapaan. Panginoon, aking pagmamahal. Sa niyo natin. Panginoon, ang dami ko sa nilihan. Mga puno. Praise sila. Lahat sulit na mga awit. Ay lahat sa isang lipi. Mga punoy. Aming mga wala. Praise natin si Lord ang ating tinig. Mga puno. Aking pagmamahal. Kaya natin ang pangalan ng Diyos kayo ganito. Pinagbabago ang Diyos. Ako ay tiniwan. Mga puno'y aking pagmamahal. Praise God. Okay, say hallelujah. Come on, say hallelujah. Say hallelujah. Sabi mo, yes, thank you Lord. Sa kalakasan, sa kalusugan. Thank you Lord. Sa kagalingan, sa answered prayer, sa nagpapay. Speak healing, speak blessing right now. Riba Shaka Magandre. Say yes. Say yes. My God. My God. Just open your lips. Give him praise. Tagabi mo. Tagabi mo. Yes. Mighty is our God. Yes. Say hallelujah. Say hallelujah. Come on, choir. Come on, say it. In the mighty name of Jesus. One touch is enough for you. Yes, to be blessed by God. Yes, my God. Jesus. Jesus. Ngayong gabi ito, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa simpleng mensahe namin napakinggan. At naniniwala kami na kaming lahat, kung kami matamang nakinig, ay pinagpala. Lalabas kami rito, Lord God, kaming naniniwala, buong paniniwala. Na bago pa kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming tahanan, niwala kami bago pa kami dumating, ang iyong himala, Panginoon. Kaya kayo sa amin. Sapagat ikaw ang Diyos na mahilig, nagmanopresa, mahilig, Panginoon, na gumawa ng mga bagay na kailanganas. Hindi malalaking bagay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kayo po magpalabing ng iyong mensahe sa aming mga puso. Turuan mo kami laging manlangin. Turuan mo kami, Panginoon, na laging manampalataya sa iyo. At turuan mo kami, Panginoon, na laging magtiwala na ang lahat namin hinihingi ay may panahon para sa iyo. Your timing is not our time. Kailangan namin laging ibagan tayo. Sapagkat tayo, nandiyan ang iyong pagpapala. Nandiyan ang iyong pagpapala. Katulad ng gawin ito sa ating pagkatsaga, at hindi sa gawain ng Diyos sa Pilipinas. Igagawin sila sa desin mo.
Tapos marami natin mga bayan mo lang magbuwan ng kagis, everything and everything. Kapalan ng Diyos, ang buhay naman sa atin, ang ating pamilya, ang ating buong pamilya, asawa, panganak, buhay, kinabuhay, ang ating buhay pagdating ko din mga sari-sari store, big store, pwesto sa palengke, yung mga malaki sa West Africa, Japan, Hong Kong, Luzon, Arab country, everywhere they are in the world, yung mga nasa provinces, around Metro Manila, sila may nagkatrabaho, nag-aaral, lahat yan ay pinapagandangin natin sa Diyos. Lahat na rin po yung mga nalalakaan sa kapangyarihan ng 1 + 1 = 3, pinangkin natin that there is power, power, power. Tapos ang dalawang kamay, sabihin natin, katulad ng madalas na pinasasabi ng ating punong lingkod, yan, pagkalain din ng Diyos ang iyong pagkakaloob, pagkakawang gawa. So kung tayo makalimot, kasi bukong kasi gawain ng Panginoon. Lalong-lalo sa ating pagkikapo, yan po yung susi para tayo may ginawa pagkagumpay at nag-iusahan sa kagagawa. Sabihin natin, batang beses, ay kung itong pinapagawa sa atin ng punong lingkod, may gawain tayo. Sabihin natin, I am blessed, I am blessed, I am blessed. Naniniwala ba kayo? Ayon sa ating paniniwala, pangyayari. Amen? So, buhay po tayo lahat at laging buhay ang Panginoon Jesus natin. Sa ngalan ng Diyos, Ama, maraming natin. Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. And then let's sing. Give thanks.